sa lahat. The chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to. Go ahead and investigate. And if hindi pa nanakot yun, then I don't know what is. Kung hindi pa ninindak yun, then I don't know what is. Hindi tayo tanga. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Pumalag kay Matibag, Center Judge Alan Peter Cayetano, binanatan ng timing ng investigasyon ng NBI sa manoy-manumalyang mga proyekto ng 2019 SEA Games. Kulong na, Senator Marcoleta nasa city jail na sa Payatas, kasama sina Estrada at Revilla. Babala o banta, Yusek Claire Castro binanatan ng argumento ng defense team ni VP Sara na hindi nito pinagbantaan si Pangulong Marcos. Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Lahat ng tao halos nakapanood, hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pumalag si Center Judge Alan Peter Cayetano at ilan pang minority center sa investigasyon ng NBI sa manoy-manumalyang mga proyekto sa 2019 SEA Games. Si Cayetano nagsilbing chairman ng organizing committee nito sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Las Bañas. Mayan, 2019 pa itong SEA Games, bakit ngayon lang ito nakita at inimbestigahan ng NBI? Jiggy, ang sinasabi ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, marites na akusasyon. Ganyan niya isinlarawan, yun daw sinasabi ngayon ni NBI Director Melvin Matibag na akusasyon at desisyon na paimbestigahan yung di umano ay irregularidad sa ilang pondo na ginamit sa 2019 SEA Games. Kung matatandaan natin, tama ka Jiggy, sa sinabi mo na si Senator Judge Alan Peter Cayetano ang naging chairman ng Organizing Committee ng Philippines para sa 2019 SEA Games. Himayin lamang natin itong puntong ito kung bakit tila nagkakabangayan yung dalawang partido. Noong nakaraang Lunes kasi, Jiggy, nakiusap ang prosekusyon sa impeachment court na kung pwede mapaaga yung pagharap ni NBI Director Matibag sa impeachment court. Dapat kasi next week pa siya, pero ang sinasabi ng prosekusyon, baka pwedeng itong nakaraang Tuesday na siya iharap dahil nga nakiusap daw si Matibag na kung pwedeng mapaaga siyang isa lang sa witness stand dahil meron siyang convention na a-attendan sa Bangkok, Thailand. Pero alam mo, Jiggy, hindi pumayag dyan ng ilang senador, particular Senator Alan Peter Cayetano. Kinwestiyon niya yan. Nasabi niya, mahalagang testigo si Matibag, sila daw, kahit naman daw yung mga senador, may mga dapat na lakad pero hindi nila pinuntahan dahil ang lahat nakatutok sa impeachment trial, so dapat daw unahin yung impeachment trial. Kaya ang naging desisyon ng impeachment court dyan, hindi paharapin sa Matibag nitong nakaraang Martes at bagkos ay sa susunod na linggo na nga. So ang tanong ngayon ni Senator Alan Cayetano, tinatakot daw ba siya ng witness o nakatakdang maging witness sa impeachment court na si NBI Director Matibag. Kahapon kasi sa isang panayam, sinabi ni Matibag na meron silang nakuhang mga impormasyon na di umano mga unliquidated funds kaugnay sa mga infrastrukturang ipinatayo kaugnay sa 2019 SEA Games. Pero yun nga, ang tanong ni Cayetano, bakit kailangan pang i-anunsyo kung may investigasyong gagawin kaugnay yan? Ano ba ang magiging implikasyon yan sa integridad niya bilang isang senator judge, gayon din sa impeachment court? Narito ang bahagi ng manifestation kanina na isinagawa nila Cayetano sa loob ng impeachment court. Huwag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. He could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated, Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court. At may sagot ba dyan si Matibag?
Yes, sa paglilinaw nga ni NBI Director Matibag, hindi naman siya nakikipagbangayan kay Senator Judge Alan Peter Cayetano. Hindi rin daw totoo na basta inungkat lang nila itong issue na to. Basta ang alam lang daw nila o nakarating na impormasyon sa kanila ay yung gaya ng sabi ko nga sa iyo, yung di umano'y mga irregularidad sa pondong ginamit at infrastrukturang pinatayo para sa 2019 SEA Games. At sa katunayan, Jiggy, nagbuo na nga raw ng task force ng NBI para imbestigahan yan. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni NBI Director Matibag. Unang-una, hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us. May anong pananaw naman dito ng ibang senator judges? Agad ding tumayo kanina sa impeachment court ang kapatid ni Senator Alan Cayetano na si Senator Pia Cayetano dahil para sa kanya, nakakabahala daw yung mga statements na ganito na pag-aanunsyo ng pag-iimbestiga sa isang senator judge. Malinaw daw kasi na tila ang intensyon ayon kay Senator Pia Cayetano ay guluhin o i-distract sa Senator Alan Cayetano sa kanyang nagiging performance sa impeachment court. Gayong isa na nga lang daw si Senator Alan Cayetano sa dalawang natitirang abogado sa minority bloc. So para kay Senator Pia Cayetano, hindi karapat-dapat na may mga ganitong tila pananakot daw na ginagawa sa mga senator judge. At ini-encourage nga rin niya yung kanyang mga kasamahan sa impeachment court na huwag pumayag na gawin ito sa kanila na takot-takutin daw sila ng isang witness. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Pia Cayetano. So you want to distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Yung ba intention? Because it is clearly the intention. The fact that he has to stand up, he could do it quietly. Go ahead. Anong purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose? Is he trying to intimidate us not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. But those statements, those actions are not acceptable, possibly contemptible. Di tayo tanga. O so paano? Sabihin ko ngayon sa kanya, manda ka sa akin ngayon pagdating mo. Ganun ba? Gaganti na lang ako. Hindi ako ganun. Kilala niyo ako. For how many years ako tumayo dito? Hindi ako nang gaganti. Men, sinimula na rin ngayong araw ang oral argument sa pagpapasagpina sa bank at tax records ni VP Sara. Anong argumento ng prosekusyon at depensa dito? Alam mo, Jiggy, maganda rin talaga yung palitan ng puntos at argumento ng prosecution at defense kaugnay nga dyan sa request na ipasapina yung bank, tax at AMLAC records ni VP Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Ang tumayo para sa prosekusyon ay si House Prosecutor Chel Jokno. At punto por punto ipiniliwanag niya kung bakit dapat ilabas ng impeachment court yung mga dokumento na yan. At ayon nga sa kanya, hindi confidential ang katotohanan. Pangalawa, kailangan daw ilabas ang nasabing mga dokumento, AMLAC, tax at bank records para daw mapatunayan yung mga akusasyon na di umano may mga hindi dineklarang yaman si VP Sara sa kanyang mga salin at nag-amas daw siya o nagkaroon siya ng yaman throughout the years, Jiggy, na hindi daw sasapat or magmamatch doon sa kanyang kinikita. At maging ipinunto rin ng prosecution, Jiggy, na maging sa bank secrecy law, ang sinasabi daw na exception ay kapag nasa impeachment case pwedeng ilabas yung mga bank records na yan. Pakinggan natin ang pahayag ng prosecution o yung kanilang mga puntos sa pagkakataong ito, Jiggy. Walang kaduda-duda. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni VP Sara. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth.
At Jiggy, si Attorney Michael Powa naman ng defense team ang tumayo at naglahad ng kanilang puntos. Una, sinasabi niya hindi pwedeng basta gamitin yung subpoena powers o yung pagpapalabas at pag-i-issue ng subpoena para lang sa isang fishing expedition. Kung baga, ang sinasabi ni Attorney Michael Powa, hindi daw pwedeng gawing tradisyon yung mag-aakusa ka ngayon tsaka ka nalang maghahanap ng pruweba. Tila ganun daw kasi yung nangyayari na puro akusasyon sa bise pero wala naman daw naka-attach na matibay na dokumento. At kung yung prosecution, binring up nila yung bank secrecy law na merong exemption dyan, pwedeng ilabas yan. Kung may nasa impeachment trial yung inaakusahan, meron ding batas na inilabas ang depensa at sinabi naman nila, pero according naman sa tax code, hindi pwedeng basta ilabas yung mga BIR o tax documents ng isang tao kahit pa sa anumang sitwasyon, pwera na lamang kung papayagan o lalagdaan yan ng Pangulo. Pakinggan naman natin, Jiggy, ang puntos ng depensa kaugnay dyan sa pinapasapinang dokumento ni VP Sara. Impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. That is not what the Constitution contemplates. In our legal system, it is not permitted to accuse now and then just look for proof later on. That is not how due process works. Hindi po dapat natin pinapayagan yan. We do not disagree with the prosecution in terms of accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law. Matapos yung paghaharap na yan ng kampo ng depensa at ng prosecution, Jiggy, nagkaroon ng focus o closed-door meeting ang mga senator judge. Supposedly kasi, Jiggy, dapat ay pagkatapos niyang meeting na yan, magkakaroon na ng desisyon kung ipapasipina ba o hindi yung mga records na yan. Pero paglabas ng mga senador, pasado alas 5 ngayong hapon, ay sinabi ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero na napagkasunduan nila na sa Lunes na lamang sila magbibigay ng desisyon para mas mapag-aralan pa ng mga senator judge yung kada puntos na inilabas sa prosekusyon at depensa at bibigyan sila ng pagkakataon ng mga senator judge na magtanong both sa prosecution at defense camps before they arrive into the decision whether to subpoena or not those records. Yan muna ang latest sa impeachment trial day 6. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Lumabas na ng ospital at inilipat na sa New Quezon City Jail si Senator Rodante Marcoleta. Ang mga kapwa niya akusado naman sa kasong plunder, binasahan na ng sakdal. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, una sa lahat, kumusta na si Senator Marcoleta? Jiggy, lumabas sa pagsusuri ng mga doktor na fit to stand trial na si Senator Rodante Marcoleta at hindi na kailangang manatili sa PNP General Hospital. Bago nga siya dalhin dito sa New Quezon City Jail ay naka-wheelchair pa ang senador nang ihatid ng mga tauhan ng CIDG sa Sandigan Bayan para personal na humarap sa pagdinig. Yan ay matapos nga ipag-utos ng korte na sumailalim ang senador sa isang independent medical examination sa Philippine General Hospital. Matatandaan na dinala itong si Marcoleta sa PNP General Hospital noong July 6 dahil sa mild pneumonia at hypertension. Inaresto siya dahil sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46. Nag-ugat ang mga kaso sa hindi niya pagdeklara ng 75 million pesos na halaga ng campaign donations noong 2025 midterm elections. Base sa pagsusuri ng mga doktor ay normal na at bumubuti na ang kondisyon ni Marcoleta. Ayon kay Dr. Gerardo Legaspi, direktor ng UP-PGH, gumaling na si Marcoleta sa pneumonia matapos uminom ng antibiotics. Gayunman, irerekomenda pa rin daw nila na ma-isolate ang senador ng 1 linggo. Pakinggan natin ang pahayag ni Dr. Legaspi ng UP-PGH. Hospital
team of doctors from the Department of Medicine na ang mga findings na nakita ng July 6 sa PNP General Hospital nag-improve na. Yung x-ray, nag-clear up na yung pneumonia, yung kanyang hypertension, controlled na. Senator Marcoleta is fit to attend court proceedings. At Camille, may pahayag na ba ang kampo ni Marcoleta sa utos ng korte na dalhin na siya sa kulungan? Alam mo, Jiggy, kanina nga sa pagdinig ay naghayag ng pagkabahala itong Defense Counsel ni Senator Marcoleta. Kinwestiyon nila kung maayos itong detention at medical facility ng kulungan. Sabi naman ni Presiding Justice Carl Miranda, hindi naman gaanong siksikan sa New Quezon City Jail. Tinayak na rin daw ng mga doktor ng BJMP na kaya nilang tugunan ang pangangailangang medikal ni Marcoleta kung kinakailangan. In fact, Jiggy, ngayong hapon ay bago nga tayong umere ay nagsagawa ng inspeksyon ang mga maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division para nga matiyak na maayos itong pasilidad at yung mismong isolation detention facility kung saan mananatili itong si Marcoleta. At kanina nga ay nung matapos nga itong pagdinig ay hindi na naka-wheelchair at naglakad na si Marcoleta paglabas ng korte. Tiniyak naman ng BJMP at DILG na walang special treatment na ibibigay kay Marcoleta sa detention facility. Jiggy? At yung mga co-accused ni Marcoleta, ano nang update sa kanila, Camille? Jiggy, binasahan na nga ng sakdal ngayong araw yung mga kapwa-akusado ni Marcoleta na sina Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Veray. Naghain sila ng not guilty plea para sa kasong plunder. Sila ang nagbigay ng campaign donations kay Marcoleta para sa 2025 midterm elections. Isasagawa ang pre-trial para sa kasong plunder sa August 10. Nasa 11 hanggang 13 testigo ang nakatakdang iharap ng prosecution. Samantala, Jiggy, reresolvehin naman muna ng korte itong motion to quash na inihain ni Marcoleta na humihiling na ibasura ang kaso. At pagkatapos niyan, saka palang tatalakayin ng korte yung inihaing petition for bail ng kampo ni Marcoleta o yung hiling na makapagpiyansa ang senador. Jiggy. At Camille, kumusta na yung motion para gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay sa flood control? Jiggy, dininig nga kanina ng Sandigan Bayan na 5th Division itong motion to discharge na inihain ng Ombudsman para nga maalis itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado at gawing testigo. Nahaharap sa kasong plunder at grab si Bonoan kasama ni Senator Jenggoy Estrada kaugnay sa umano'y kickback scheme sa flood control projects. Gusto ng Ombudsman na magamit itong testimonya ni Bonoan para mapatibay umano ang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nabanggit din sa pagdinig na maaring isama si Bonoan sa Witness Protection Program pero nakadepende pa rin daw yan. Tinutulan naman ng kampo ni Estrada at ang iba pa ng akusado itong motion ng Ombudsman na gawing state witness itong si Bonoan. Giit nila kapag hindi isinama si Bonoan sa mga akusado, mababago itong case information at ang cure niya na nagkaroon ng sabwatan sa katiwalian. Maapektuhan din daw nito ang depensa na gagamitin ng mga akusado sa kaso. Giit naman ang prosecution, wala silang binago sa kaso at hindi nila tinanggal yung aligasyong nagkaroon ng sabwatan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Quezon City. Susunod, Palasyo bumuelta sa payag ni VP Sara na walang ebidensya para patunayan ang mga aligasyon laban sa kanya. At depensa at prosekusyon nagdebate tungkol sa pagpapasampina sa tax at bank records ni VP Sara. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nagdesisyon ng prosekusyon na wag nang isalang bilang testigo at Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit nilaglag ng prosekusyon
si Lopez bilang testigo. Yes, Jiggy, redundant and unnecessary. Yan nga po yung giniit ng prosekusyon. Kaya po binitawan na nila o hindi na po nila ihaharap bilang testigo. Ito pong si Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez at maging si Captain Belinda Bello, yung susunod din sana na testigo po ngayong araw na siya pong Executive Director ng Legislative Security Bureau po ng Kamara. At ayon nga po kay Attorney Kapunan, hindi naman na raw po kumbaga kailangan pang iharap bilang testigo itong si Zulaika Lopez dahil una, tatlo lang naman daw yung kailangan nilang makuha dito kay Attorney Lopez. Kung una, present ba siya doon sa mismong online press ko noong November 23, 2024 kung saan sinambit ni VP Sara itong mga pagbabanta nga kay Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya. At pangalawa, kung nandun nga siya doon sa press ko na yon at nabanggit nga ng VP Sara itong mga threats. At yung pangatlo, yung authenticity kumbaga ng video. Bagay na ayon kay Kapunan, pinakita rin naman daw ng defense team. Mismong si Attorney Mark Binluan na po ang nagpakita sa kanilang cross-examination. Yung video po, nandoon si Attorney Zulaika Lopez sa same video online press con, nandun din po si Attorney Zulaika at present po siya doon. Ganyan din po yung prinisinta nilang video, ginamit po mismo ng defense yung same video na ebidensya ng prosekusyon. So para po kay Attorney Kapunan, sapat na raw po ito na ina-admit kumbaga ng depensa ang authenticity at maging yung presence ni Attorney Zulaika sa parehong video. At giit pa nga ni Attorney Kapunan, hindi raw sila natakot, kaya binawi nila itong mga testigo. Pakinggan po natin itong pahayag ni Attorney Kapunan. We don't bluff. This is not a bluffing game. This is serious matter. When we say we will present, we will present. When we say it is not necessary, it's not necessary. Why waste the time of the court? That became totally unnecessary because of the statements of Attorney Binluan. Remember, he made a 4.5-minute speech the last time. And in that speech, he mentioned, and I counted, more than 10 times, that the Vice President was there, that she made this statement in front of the media asked and all that. So, At Marian, ano naging reaksyon ng depensa sa strategy ito ng prosekusyon? Yes, Jiggy, aminado nga, itong tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Powa na hindi raw nila inaasahan itong naging desisyon nga ng prosekusyon. Pero ayon nga sa kanya, prerogative, karapatan naman po ito ng prosecution team. At nang matanong naman si Powa kung posible ba nilang iharap bilang kanilang testigo itong si Attorney Zulaika Lopez, narito po ang kanyang sagot. There's always that possibility, although ayokong pangunahan kasi sa ngayon, the reason why hindi namin siya nilista is hindi naman, sa tingin namin, nung ginagawa namin yung pre-trial brief, is hindi naman integral yung magiging testimony. So, as far as I can say now pa lang, as far as I'm concerned for now, wala kaming desisyon kung gagawin namin siyang witness or hindi. At sino-sinong iba pa mga witnesses na sasalang sa prosekusyon next week? Yes, Jiggy. Actually, inaabangan nga natin na isasalang na sa susunod na linggo. Ito pong si NBI Director Melvin Matibag. At kanina po, sinabi ni Lead Prosecutor Jerby Luistro na si Matibag na po yung pinakahuling testigong ipipresenta ng prosekusyon para nga dito sa article ng grave threats at assassination plot nga laban kay Vice President Sara Duterte. At bukod nga po dito kay Attorney Zulaika Lopez and Captain Belinda Bello, inanunsyo nga po ni ni Congresswoman Luistro na ilalaglag o hindi na po nila ipipresenta. Withdraw na rin nila yung pagpresenta po bilang testigo dito sa dalawang journalists na nakalagay din po sa pretrial order na present dapat doon sa Zoom press conference. Hindi na rin po nila yan isasalang. Gayon din po yung isang kinatawan sana ng PNP Firearms and Explosives Office at maging yung Sheriff Abby Andres na sinapak nga ni VP Sara noong 2011. Hindi na po yan ipipresenta ng prosekusyon. Kasama rin po sa withdraw na testigo yung isang psychiatrist, yung kanilang reserve witness na psychiatrist at isang family member na biktima po ng pagbabanta. At kanina nilahad din po ni Congresswoman Luistro yung paghiling na isabina nga itong mga susunod naman nilang ipipresent na testigo. Next week po aasahan na natin mag-move on na po tayo sa susunod na artikulo at yan po ay ang
maling paggasta ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential funds. At ang unang tatlo nga po na ipipresenta ng prosekusyon ay ang una si Marivic Pareja, mula nga po yan sa archives ng Kamara, na mag-authenticate at magpapatunay ng mga recordings ng Kamara, lalo na doon sa mga isinagawa po nilang pagdinig ng good government hearings para nga po dito sa confidential fund misuse ni VP Sara. At ipatatawag din po ang dalawang opisyal ng Land Bank. Meron nga po dyan si Violeta Constantino na dating ang branch head ng Land Bank Show, at ganun din po si Nenita Camposano, mula naman po yan sa Land Bank DepEd Branch. Balik sa iyo, Jimmy. Yan ang ulat ni Marin Enriquez live mula sa Senado. Bumuelta ang Malacanang sa payag ni VP Sara na hindi suportado ng ebidensya mga alegasyon laban sa kanya. Binanatan din ng palasyo ang defense team ng bise. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, anong sagot ng Malacanang sa payag ni VP Sara? Gigi, bago ko sagutin yan, balikan muna natin yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sinabi kasi ni VP Sara na wala namang matibay na ebidensya laban sa kanya para patunayan yung kanyang akusasyon na meron siyang dapat harapin na grave threat. Ang sabi kasi ni VP Sara, dapat sa pagdinig nito ang pagbabatayan ay yung nangyari sa impeachment trial at hindi yung mga puro kuro-kuro at haka-haka lamang. Pero alam mo ang tugon dyan ni Palace Press Officer Claire Castro, malinaw naman na mismong si VP Sara ang umamin na nakipag-usap siya sa assassin bilang banta nga sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kitang-kita naman daw ito doon sa live stream ng kanyang press briefing, kaya marami rin naman daw ang nakapanood. At dahil nga daw mismong si VP Sara naman ang umamin sa kanyang video na nangyari ito, ang proof of burden o ang burden of proof daw ay napupunta na ngayon sa depensa. Dapat daw ang kampo na niya ang magpatunay na talagang wala siyang planong bantaan ang buhay ng Pangulo. Pakinggan natin yung pahayag ni Undersecretary Claire Castro. It was the Vice President who admitted in this video. Mismo ang abogado niya ang nag-justify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita. Unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react. Ang burden of evidence ay nagsishift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. At Maricel, ginigit ng defense team na hindi pagbabanta ang ginawa ni VP Sara sa Pangulo. Anong sabi dito na Malacanang? Oo nga, Gigi. Doon kasi sa naging impeachment trial, sinabi nung legal counsel ni Vice President Sara Duterte na hindi naman talaga direkta kay Pangulong Bongbong Marcos yung banta na sinasabi ni PBBM dahil sumasagot lang naman daw ang Vice Presidente sa question and answer. Press briefing kasi yon. Kaya ang sabi pa nga ng legal counsel nitong si VP Sara, kung tutuusin, hindi nga daw malalaman ng Pangulo. Etong naging pahayag ni VP Sara kung hindi daw niya pinanood yung mismong press briefing na naka-live stream. Pakinggan muna natin yung bahagi nung naging pahayag ng kampo ni VP Sara sa impeachment trial. It is our position that the statements made by the Vice President were not threats in the first place. That's why we were categorizing it as response, a mere response to a Q&A. Number one. Number two, it was never aimed directly at BBM, FL, and the former speaker. In other words, had they not watched the video, for example, they wouldn't have known about it. Pero Gigi, ang tugon dyan ng Malacanang, katawa-tawa naman ang argumentong ito ng kampo ni VP Sara Duterte dahil hindi naman daw lihim yung nangyari dyan sa press briefing ni VP Sara dahil naka-live stream nga ito kaya marami naman talagang nakakapanood. Ang sabi pa ni Yuse Claire Castro, kung tutuusin, halos walang pinagkaiba ito dun sa nangyari under the administration of former President Rodrigo Duterte. Nung panahon kasi na yun, merong inaresto na isang guro na nag-post sa social media na willing siyang magbayad ng 50 million pesos
Marcos o sa kung sino man yung makakapaslang sa dating Pangulo. Ang sabi ni Yuse Claire Castro, kung tutuusin nga, mas malala raw itong kay VP Sara dahil inamin niya mismo na meron na siyang nakausap na assassin. So kung tutuusin, meron na daw meeting of minds na tinatawag. So narito naman yung tugon ng Malacanang tungkol dyan. Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. At Maricel, sa ibang usapin, may bagong rating, net satisfaction rating ang Pangulo base sa survey ng SWS. Anong sagot dito o reaksyon ng Malacanang? Yes, Jiggy, kahapon nga kasi lumabas yung SWS survey kung saan makikita natin yung numero ni Pangulong Bongbong Marcos na nag-improve yung kanyang satisfaction at performance rating. Pero alam mo, ang tugon siya ni Palace Press Officer Claire Castro kanina, hindi na masyadong mahalaga yung numero para kay Pangulong Bongbong Marcos, whether tumaas o bumaba man ang kanyang performance, satisfaction rating. Pagdating sa mga survey, nakafocus lang daw siya sa kanyang mga trabaho. Pero hindi naman daw ibig sabihin na dinidisregard ng Pangulo ang mga surveys na lumalabas dahil nakatutok din naman daw dyan yung kanyang mga gabinete. So tinitingnan din yung mga lumalabas sa survey para malaman kung ano-ano nga ba yung pwede pang ipakita sa mga tao at yung mga dapat nilang maramdaman na programa. Jiggy. At kaugnay naman sa kampanya ni US President Trump para buwagin ng ICC, sabi ni Senator Amy, dapat isa publiko ang kasunduan ng Pilipinas at ICC. Anong sagot dito ng Malacanang? Oo nga, Jiggy, dahil dun sa naging pahayag ni Senadora Amy Marcos, dapat daw ma-disclose na kung ano man yung agreement between the administration of President Marcos at saka ng International Criminal Court. Dahil alam naman natin na yung kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang ngayon talaga ay inaalmahan nila yung sinasabi nilang illegal daw na pagkakaaresto kay FPRRD. Pero alam mo, ang sabi dyan ni Yuse Claire Castro, ano bang dapat na i-disclose? Baka dapat ibigyan muna ng konteksto ni Senadora Amy kung ano tong sinasabi niyang dapat na i-disclose na agreement because as far as Malacanang is concerned, wala daw silang nalalaman na mga bagay tungkol dyan. Tinanong din kanina si Yuse Castro kung may desisyon na ba ang Malacanang? Dapat bang sumanib tayo ulit sa ICC? Pero ang sabi nga dyan ni Yuse Castro, hindi pa daw yan napapag-usapang muli. Mula nung huling magbigay ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos na hindi tayo interesado na bumalik sa ICC. Simula nun, hindi daw uli yan na diskusyon, so pwedeng pag-aralan muli ng gobyerno. Jiggy. At kumusta ang working visit ng Pangulo sa Singapore? Well, ngayong araw, Jiggy, natuloy na yung pakikipagpulong ni President Bongbong Marcos kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong at napag-usapan nga raw nila dito yung iba't ibang issue concerning the Philippines and Singapore, including yung trade and industry, health at kung ano-ano pa. Bukod dyan sa pakikipag-usap ni PBBM sa Prime Minister ng Singapore, nakatakda rin siya, nasa kalendaryo na meron din siyang kakausaping mga business groups ngayong araw na ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, supply ng tubig sasapat kaya sa gitna ng umiiral na El Nino. At Dole may nilinaw tungkol sa taas sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam dahil sa El Nino. Makakaapekto kaya ito sa supply ng tubig sa Metro Manila. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano na ang level ng tubig sa Angat Dam? Alam mo, GP, sa ngayon ay below critical level pa rin ang tubig sa Angat Dam. So sa araw na ito ay nasa 155.98 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. At lalong mas mababa yan kumpara doon sa critical level na 160 meters. So kahit nga nagkaroon ng pag-uulan itong mga nakaraang araw, dala nitong habagat at itong bagyong Inday, ay hindi pa rin masyadong tumaas ang level ng tubig dyan sa dam. At ang sinasabi ng mga eksperto, kahit daw magkaroon ng pag-ulan sa mga susunod na araw, linggo o buwan, ay hindi pa rin ito sasapat para mapunan yung level ng tubig dyan sa mga dam natin. Pakinggan natin ang paliwanag ng pamunuan ng Maynilad.
sobrang natuyo po yung lupa dun sa watershed. So whatever rains that will be happening in the next few days, that will allow us lang po na to saturate muna yung soil, and then after that dun lang po magkakaroon ng inflow, significant inflow dun sa ating watershed to be stored dun sa dam. At Gerard, ang tanong ay sapat pa rin ba ang supply ng tubig sa Metro Manila? Jiggy, sa ngayon, sabi ng Maynilad, sasapat pa naman daw yung supply natin ng tubig para sa mga customers ng Maynilad. Pero ang sabi ng mga pamunuan nito, wag daw tayo magpapakakampante at ang payo nila maging masino pa rin tayo sa paggamit ng tubig. Lalo't inaasahan ngang tumagal pa itong El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2027. Pakinggan ulit natin ang pahayag ng Maynilad. I-prioritize po natin yung ating paggamit ng tubig for essential needs talaga. So yung syempre hindi naman tayo dapat na magtipid to the point na i-compromise natin ang ating kalusugan at kalinisan. So hindi po ganun. Ensure lang natin na yung ating pangangailangan ay... Yung mga water concessionaire, anong gagawin nila o ginagawa para matiyak na sapat ang supply ng tubig, Gerard? Jiggy, kinukwento sa atin ng Maynilad na mas handa sila ngayon kumpara doon sa El Nino noong 2019. So sa ngayon, meron ng mga iba pang pinagkukunan ng tubig ang Maynilad, katulad na lang dyan sa Putatan at doon sa poblasyon dyan sa Muntinlupa, kung saan kumukuha sila ng tubig mula sa Laguna Lake at ito yung nililinis nila, finifilter nila, tapos sinitreat nila para magamit ng kanilang mga customers. Meron din silang modular water treatment facility doon sa Cavite, kung saan kumukuha naman sila ng tubig doon sa Anabo River. At meron din silang isa pang water treatment facility dyan sa Parañaque, kung saan kinukuha nila yung mga tubig na nagamit na ng mga residente ng Parañaque, like yung mga pinaglabahan, pinaghugasan, pinagliguan, pati na rin yung mga tubig na nanggaling dyan sa drainage sa mga sidewalks nila. At yun yung tinitreat nila doon para magamit ng mga customers. At bago matapos ang taon, Jiggy, meron ding mga bubuksan pang water treatment facility ang Maynilad, katulad na lang dyan sa Pasay, sa Valenzuela, at isa pa sa Cavite. Yan muna ang latest. Balik muna sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Susunod, ang presyo ng krudo sa world market sumipa na naman dahil sa tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nilinaw ng DOLE na sa July 25 papatutupad ang unang bugso ng taas sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Taliwas ito sa naunang payag ng ahensya na epektibo na sa July 19 ang 60 pisong aumento. July 9 ang mailathala sa payagan ang wage increase. Base sa wage order, maaari lang itong patupad 15 araw matapos ilathala. Simula July 25, aakyat sa 718 pesos hanggang 755 pesos ang minimum wage para sa mga manggagawa sa Metro Manila. May dagdag namang 25 pesos simula January 20, 2027. Muling sumipa ang presyo ng krudo sa world market dahil sa gantihan ng pag-atake ng Amerika at Iran. Pinaulanan ng airstrike sa Amerika ang ilang bahagi ng Iran sa loob ng 3 magkakasunod na gabi. Ayon sa US Central Command, layo nitong pahinain ng kakayahan ng Iran ang matake sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Bilang pagganti, tinarget ng Iran ang mga pasilidad ng Amerika sa Bahrain at Kuwait. Sa ngayon, naglalaro sa 79 hanggang $85 ang kada bariles ng crudo sa world market. Kung magpapatuloy ang sigalot, posibleng umabot yan sa $90 per barrel. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.